Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Napaka-maimpluwensya ng halik ni Nathan. Sa lumipas na buwan, hindi ako napagod na kakantay sa kanya. Araw-araw akong tumatawag at nagte-text. Kahit nga ang iksi ng sagot at reply niya, okay na sa akin yun. At least, nag-improve kami. Kanya-kanya kaming picture taking na matapos ang aming graduation ceremony. Nandito ngayon si Papa sa tabi ko. Ang saya ko dahil nandito siya ngayon sa graduation ko. Nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko and of course, kay Mirasol. Dahil nga sa kabalastugan na ginawa namin noon, hanggang ngayon ay grounded pa rin si Bruno at hindi pa pwedeng gumala. Ganun rin ang iba at si Mirasol. Pinagbuksan kami ng pinto ng driver ng kotse. Pumasok doon sa loob si Papa at sumunod ako. Hawak ko ang diploma ko. Sana nandito si Mama. Malungkot na sabi ko. Oo nga iha eh. Sana nandito yung Mama. Pero alam ko kung nasa siya ngayon ay masaya siya. Kasi nakagraduate ka na. At dahil diyan, huwag ka na malungkot, okay? Dahil pinaghanda kita sa bahay. Lumawak ang mata ko. Talaga Papa? Tumungo ito. Oo, tayo-tayo lang. Hindi rin pwede mga kaibigan mo, right? I was scolded nang malaman ni Papa ang ginawa namin noon. Sinumbong lang naman ni Nathan ang ginawa ko. Tanging kainan lamang at walang partying magaganap. Okay? Tumango ako. Masaya pa rin ako dahil kahit papaano ay graduate na ako at nariyan si Papa. Pagdating nga namin sa bahay, busy ang mga katulong. Sa gilid ng pool area, may mahabang mesa na may pagkain. Meron ding chocolate fountains, fruits, and mango float. Lahat talaga ng paborito ko, hinanda ni Papa. Na-amaze ako na makita ko iyon. Dinamba ko ng yakap si Papa. Nagustuhan mo ba? Masayang tanong ni Papa. Tumango ako. Opo Papa, salamat po ha. Magpapalit muna po ako ng damit ha. Tumango ito. Nagmamadali ako nag-half-bath at nagbili ng susuotin. Sabi ni Papa kanina, sabay namin kumain ng mga driver, mga yaya at trabahante namin. Masaya iyon. Ang pinili kong susuotin ay floral dress at tinali ko ang buhok ko. Alas 7 na ng gabi at maingay na ang videoke sa pool area. Nilabas pa talaga ang videoke. Naabutan ko silang kasayawan at nagiinuman. Si Papa naman ay sumasayaw na rin. Hindi iyon ang nakapagpasaya sa akin. Sa sobrang gulat ko, napawi ang ngiti ko na makita si Nathan na nakaupo habang may hawak na beer. Nakita ko ang kanyang seryosong mukha. Nagtama ang aming tingin at napaiwas ito bigla. Congratulations, Ma'am Laura! Sabay-sabay na bati sa akin ng mga katulong at drivers. Salamat po. Mag-enjoy po kayo ha. Sabi ko sa kanila. At lumapit kay Papa na umupo sa tabi ni Nathan. Nang tuloy na makalapit ay nakita kong hindi pala nag-iisa si Nathan. Ang kasama nito ay ang babae sa magazine. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Napalunok ako pero hindi ko pinahalata ang bahagya kong pagkagulat. Oo nga pala, siya ang aking anak, si Laura. Rinig kong pakilala ni Papa sa akin sa babae. Ngumiti lamang sa akin si Bethany. Nagpretend akong busy sa kakatingin sa mga pagkain. Ben, masarap ba ang pagkain? Wala sa sariling tanong ko kay Ben. Ilang taon lamang ang tanda sa akin siguro, mga 20 na siya. Normal na sa akin na makasalamuha sa mga trabahante ni Papa, lalo na't madalas ako noon sa asyenda. Masarap lahat ng mga handa niyo, Ma'am Laura.
Kumukuha na rin ito ng pagkain. Siguro itry mo yung cheese roll, masarap yan. Nilagyan ko ang pinggan nito. Salamat po. Nahihiya nitong Saada. Ngumiti ako at bumaling sa kanila ni Papa. Nagtama ang tingin namin ni Nathan. Tiningnan nito si Bena at pabalik sa akin. Umismid ako at bumalik kina Papa. Narinig ko may pinag-uusapan sila nang makaupo ko sa tabi ni Papa. Nilibang ko ang sarili sa pagmamasid at pagbabati sa akin ng mga trabahante. Marami sila at nakaka-enjoy tingnan. Depende sa kanya kung anong gusto niyang kurso kunin. May tiwala naman ako sa anak ko. Salamat Dada. Sagot ko sa aking narinig. Kinikim-kim ko ang kirot ng puso ko kaya ayoko silang tingnan. Hindi ba klaro yung sinabi ko kay Nathan na hindi ako titigil, na mahal ko siya? I should be happy right now. Pero kabaligtaran nangyayari. May binulong ang babae kay Nathan. No, I can manage, sabi ng babae habang nakangisi. Nag-excuse ito na may kukunin lang daw. Even her voice nakakairita. Nang tumayo ito, tumaas ang kilay ko sa suot niya. Matured and net. Mga ganito ang gusto ni Nathan Yung hindi mapagkakaila ang kurba. Too bad for me. Maling-mali pala ang kurba ko. Saktong duman ito sa gilid ko at pasimple kong hinarang ang sandals ko. Narinig ko na lamang ang sigaw nito at nadapa siya sa sahig. I covered my mouth. Oh my God, sorry. Tatayo na rin sana ako hindi ko nakita yung mga paa mo. Paliwanag ko. Tinulungan ni Papa at Nathan si Bethany na hindi makatayo. Dahil siguro na out of balance siya, ay nabali ang takong ng kanyang sapatos. Namula-mula ang ankle niya. Napalunok na lang ako at kinakabahan ng isang matalim na tingin ang pinukol ni Nathan sa akin. Umiwas ito. Makakalakad ka ba? Dadalhin kita sa ospital. Tanong nito sa babae. Umiling si Bethany. Hindi na. Uuwi na lang ako. Wala lang to. Sorry ha. Gusto ko magsoro ulit. Pero dahil sa kagustuhan ni Bethany na umalis, hindi na ako napakinggan. Dahil sa inis at selos ko, ay nagawa ko iyon. At kahit si Dad ay nakita iyon. Umiling-iling ito sa akin, tanda na hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Napagat ako sa labi ko. Umiwas ako at niwala sa kanila ang nakakita na pumasok ako sa bahay dahil sa nangyari. Lahat sila ay concerned kay Bethany. Well, ako naman ang may gawa dahil nagseselos ako. Kinabukasan, maaga si Papa sa trabaho at ako naman ay nagpapasaway sa kusina. Aling Helga, tama na ba to? Tanong ko kay Yaya na nagigisa na ng manok. Pinakita ko ang pagset ko ng mga pinggan at kutsara sa mesa. Ayos na yan, Iha. Halika dito. Ganito magluto ng adobo. Ang bango naman po niyan. Utas ko ng buhos na ng toyo at suka. Dagdagan pa ng pineapple tidbits. Nang malagay na sa lahat ng ingredients, ay hinayaan na ako doon ni Yaya. Nang sa tingin ko ay pwede na, ay pinatay ko na ang stove at nilagay sa lalagyan ang adobo. Kumain muna ako at tinext si Nathan. Kahit na hindi siya magre-reply, magte-text pa rin ako. Alam ko naman na binabasa niya Naglagay din ako sa Tupperware ng adobo. Kumuha din ako ng kanin at prutas. Nilagay ang mga iyon sa paper bag para dalhin kay Nathan. Excited ako na ligo at nagbihis. Ang pinili kong damit ay yung proper dress lang at pinuyod ko ang buhok ko. Naglagay din ako ng makeup para maging matured naman at akong tingnan. Nagpatid ako sa building nila Nathan. Siguro naman papasukin ako kapag sinabi ko ang pangalan ko. Mang Kanor, hindi ako magtatagal ha. Huwag mo na sabihin kay Papa to ha, please. Sige ho mama. Lumabas na ako ng sasakyan at tinahakagdan papasok sa entrance ng tower. Nilapitan ko agad ang front desk nang makita kong wala akong masasabayan sa pagpasok sa elevator. May appointment po ba kayo kay Mr. Pentibilla, mama? Taas ang kilay nito sa akin. Mas tinasan ko rin ang kilay ko.
Actually no. Dinalhan ko lang siya ng lunch. Umiling-iling ito at tumawa. Little girl, isa ka ba sa patay na patay kay Sir Puntibilla? That's bad. Kahit siguro tingin yata hindi ka bibigyan nun eh. Napatikhim ako. Ano ba sinasabi ng babaeng ito? Excuse me? Tingin mo ba sa akin pangit ako? May alam ka ba? Kung wala, let me tell you something. Pinag-cross ko ang mga kamay sa harap na aking dibdib. Naghalikan na kami ni Nathan Puentibilla na ilang beses. Walang pakundangan kung sinabi. Klaro sa mata ko kung paano nalaglag ang bibig niya. Ngumisi ako at narapan siya. Ang aking ngisi ay nawala nang may humila sa akin. Halos mawala ang kaluluwa ko sa aking katawan sa hila na iyon. Laura, ano na naman to? Diin na sabi ni Nathan. Hindi ko alam na nandiyan na pala sila ni Bethany sa likod ko. At marami na nakatingin sa amin. Nathan, siguro alis na ako. Paalam ni Bethany. Pumikit na lang na mariin si Nathan at hinila ako. Hinayaan niya umalis si Bethany. Pinagtitinginan kami ng hinila niya ako papasok sa kanyang itim na kotse. Bago na naman niya. Aray, pwede ba? Daing ko nang maramdaman ko ang pagbaon ng daliri nito sa braso ko para wala itong narinig at umikot papasok. Kinakabahan ako. Ngayon ko lang siya nakitang galit na galit at parang sasaktan ako. Akala ko aalis kami. Nanatili pa rin ang sakyan niya at hindi kami umaalis. Malutong siyang nagmumura at sinabunutan ng buhok. Kailan ka ba titigil ha? Kalaunan ay sigaw nito sa akin na ikinapikit ko. Sa sobrang takot ko, nang gilid ang aking luha. Humigpit ang hawak ko sa paper bag na dala. Sabi ko, hindi ako titigil. Hindi. Pwede ba Laura? Hindi to laro. Alam mo ba ang ginagawa mo ha? Magse-17 ka pa lang di ba? Paano masabi na gusto mo ako? Bata ka pa eh. Madiin ang bawat at pagkakasabi niya. Yung nararamdaman mo niyan sa akin, mawawala din yan. Kaya pwede ba? Hindi. Hindi. Gusto kita. At sure ako doon. Putol ko sa sasabihin niya. Pumatak na ang mga luha ko. Habang siya ay kunot-noo pa rin nakatingin sa akin. Galit pa rin ito. Talaga? Sabi nito. Masasaktan lang kita ng sobra. Okay lang. Umigting ang panga nito. Ganon? Sige, halika dito. Ang pabulong nito at pagtapik sa hita niya ay kinabigla ko. Sa gulat ko, hindi ako nakakilos agad. Halika. Bulong nito ulit at niluwagan ng karbata niya. Umarsto ng upo at niluwangan ng mga hita. Bumuntong hininga ako at umupo sa hita niya. Parang masusuka ako dahil sa kaba. Biglang lumikot ang kamay nito sa ibabang parte ng katawan ko at inalis ang saplot na yun. Gusto mo ako, di ba? Tumango ako. Kung ganun, pakiramdaman mo kung gaano kasakit ang magmahal na tulad ko. Tila hindi ko alintana ang pagpatak ng segundo. Namalayan ko na lang ang sariling namamawi sa sakit. Habang lumilikot ang kamay nito sa ilalim ng palda ko. Naparay ako. Ang sakit! Bulong ko dito. Nakaharap ako sa kanya at nakakandong. Maya-maya ay tumigil ito at tumingin sa akin. Pawisan din ito na tulad ko. Masakit? Ha? Masakit ba? Kung ganun, tigilan mo na ako pamula ngayon. Bulong nito sa akin. At mahigpit na hinalikan ng labi ko. Namamantal ng labi ko sa kakahalik niya. Hindi ko alam kung paano magmahal, Laura. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Banta niya at kinagat ang labi ko. Mamahalin mo rin ako. Lasing sa mga halik niya, nasagot ko. Gigil siyang humalakhak sa aking dibdib. Gulong-gulo na ang dress at buho ko. Amoy Nathan na ako. Huminto ito sa ginagawa at tinanggal ang kamay. Pinakita ito sa akin. Kita mo to? Kung hindi ka titigil, gagawin ko ulit sa'yo. Kaya please, tumigil ka na. Tigil-tigilan mo na ako. Dahil kung hindi,
mararamdaman mo uli ang sakit. Nagseselos ako. Sa halip yun ang sinabi ko. Hindi ko inintindihan ang sakit sa gitna ng hita ko. Tumango siya at inipit ang hibla ng buhok ko sa aking tenga. Wala ka na pagsesalosan. Ngising sabi nito. Gusto mo to, di ba? Tumango ako. Kung ganun, namnamin mo ang sakit. Parang lumulutang ako sa alapaap. I spent my vacation in our hacienda. Looking forward na baka makapunta si Nathan. Namumula ang pisngi ko sa tuwing maalala ang aming huling tagpo. Bakit kung maalala ko iyon ay kinikilig ako? Nababaliw na yata ako. Come on, Mirasol. Hindi ko yun magagawa kung mag-isa ako. Inirapan ako ni Mirasol. Kasama ko siya sa bakasyon kong ito. Hindi ito ang first time na nagbakasyon kami together. Dahil labas-pasok kasi sa bansa ang mga magulang niya. Alam mo naman na pangit ang boss ko, di ba? Umirap ulit to sa akin. Second voice ka lang naman eh. Ako ang kakanta at magigitara. Kaya hindi naman mapapansin ang basag mong boses. Wow, kung makabasag ka naman, ang sakit. Arte nito sa pagprank ako sa kanya. Ngumisi ako at niyakap siya naglalambing. Sige na naman no, pilit ko sa kanya. O siya, sige na nga. Kailan ba ako humindi sa'yo? At saka, wag mo akong yakapin ng ganyan. Tumitindig ang balahibo ko eh. Ang arte mo naman, ang bango ko kaya. Oo, amoy baby kulon ka. Humalakak siya. Ang dami mong pera pero baby kulon pa bango mo. Excuse me, mabango kaya? Tsaka naligo ako sa expensive na gatas no? Nag-ayos kami papuntang Puente Villa Tower. Kasama namin ni Mirasol si Papa. Siyempre, nakasuot si Papa ng white polo shirt, black tuxer, and black slacks. At ang kanyang buhok is neat as always. Ngumisi ako at tinapos ang pagkulot sa aking buhok. Napakapogi mo naman, Tito Danilo. Puri ni Mirasol kay Papa. Salamat iha. Si Papa ay nasa hamba ng pinto at naghihintay. Tapos na ako. Masiglang sabi ko at inayos ang aking baby pink na dress. Ay, hindi na talaga baby ang anak ko. Parinig sa akin ni Papa habang pababa kami ng hagdan. Sabi ko sa iyo Papa hindi na ako baby. Sumakay kami sa aming SUV. Si Papa ay kausap kung sino sa kanyang cellphone habang kami ni Mirasol ay nag-uusap sa aking plano. Kinakabahan na ako. Gumisi siya na pagak sa akin. Ikaw pa talaga yung kinakabahan dyan. Ako kaya yung di prepare. Iyaan mo na, maganda ka naman eh. Sabi ko sa kanya. Huwag mo lang palalaki ng butas ng ilong mo pag kumanta ka ha. Humagal pa ako sa tawa at sinabunutan niya ako. Ah, ganun. Huwag na lang kaya kitang tulungan no. Nagbibiro lang naman ako. Pambawi ko. Napawi ang tawa na namin nang biglang magsalita si Papa at humarap sa amin na nasa likod. Birthday ngayon ni Nathan. Tayo-tayo lang at ilang kakilala nila. Ayaw ni Nathan ng parties. Sabi ni Papa. And please Laura, huwag kang gagawa ng drama dun mamaya ha. Halos masamid ako sa babala ni Papa. Tahimik akong tumango at nagkatinginan kami ni Mirasola. Kinakabahan ako habang papasok kami. Napapatikin sa amin ang mga nagdadaan namin empleyado at binabati si Papa. 2 weeks na kami na hindi nakikita ni Nathan. Last na yung sasakyan niya at di ko na siya nakita pa. Hindi ko maiwasan ang hindi magtampo. Pero sino ako para magtampo? Si Nathan yung tipo na walang pakialam sa feelings mo kaya babaliwalain ko na lang itong pagtatampo ko. Ang suot kong dress ay tube type. It's revealing some of my tummy's flesh. Dahil nga pleated crop top ito na may pares na ternong pleated skirt na hanggang hita. Gusto ko yung dress dahil parang teenager na ako. Bumagay sa aking kulay ang baby pink. Hawak ko rin ang pouch ko na pink. Nang buksan ni Papa ang pinto, halos mapugto na ang hininga ko. Kinawit ko na lang kamay ko sa braso ni Mirasol. Ilan lang narito sa loob. At meron ding musika na mahina lang. Ewan ko ba, pero parang pakaramdam ko,
ay naiintimida ako sa mga taong nasa loob ngayon. Ang mga suot nila ay halos magkakaparehas na. Mukhang ako lang ang nagbigay kulay sa lugar na ito ah. Hindi ko matanggal ang tingin ko kay Nathan. Nakatabi si Bethany. Si Bethany ay napakaganda suot niya. Napakaganda na makeup. Naalala ko pa na narinig niya noon ang sinabi ko sa front desk. Happy birthday Nathan. Bati ni Papa at binigay ang kanyang dalang expensive wine. Salamat tito, sabi nito. Ngumisi si Nathan at kinuha ang wine kay Papa at inabot sa waiter. Nilagay iyon ng waiter sa mahabang mesa na nalalatagan ng gray na tela. Sa ibabaw nito ang naglalakihang regalo at iba pa. Wala kang regalo? Bulong sa akin ni Mirasol. Yung kanta yung regalo ko. Balik na bulong ko dito. Kibit-balikat na umiwas si Mirasol. Lalo lang ako kinabahan nang binati kami ng papa ni Nathan. Napakaganda ng anak mo, Danilo. Oo, makulit nga lang. Kasama nga pala ang kaibigan niya. Ngumiti ako at tiningnan si Nathan. Kunot na uniya akong tiningnan. Papaupo pa lang kami nang bigla sila nagpaalam ni Bethany. Parang nahulog ang puso ko dahil sa pag-iignore nito sa akin. Inisnab ka lang niya. Napaka-arugante. Bulong sa akin ni Mirasol. Umiling ako at kinuha ang cellphone ko sa pouch nang may nag-text. All done mama. Text ng tauhan ni Papa nakasabot ko. Siyempre, nadala ko sa paglalambing para sa plano kong ito. Nilibot ko ang tingin na ilapag ang pagkain sa harapan namin. Naabutan kong nakatingin sa akin ng kuya ni Nathan. Napakaganda ng mata nito. Parang mata ni Nathan. At nang ilipat ko ang tingin sa kaharap niya, natanto akong si George Pentibilla iyon. Ang nawawalang pinsan nito. Of course, alam ko ang kwento. Dakilang stalker kaya ako ni Nathan. Nasa malalim ako ng pag-iisip nang may umupo sa harap namin ni Papa. Sa gilid ko ay si Mirasol. Umupo si Nathan. Gumalo ang panga nito at sumimsim sa kung anumang alak na nasa harapan namin. His eyes never leave mine. Kahit na umiinom ito sa alak, ay tinitigan pa rin ako nito. Umayos ako ng upo at peking umubo at hindi na niya isinama si Bethany. Siguro pinauwi na niya yata. Halika na. Bulong ko kay Mirasol. Inisang kain nito ang cake at tumango. Humabol pa ito ng tubig bago kami nagpaalam. Pasiar lang po kami. Paalam ko kay Papa. Tumigil ang tingin nito at huminga siya ng malalim. Kinuha nito ang cellphone sa kanyang bulsa. Balik ka agad. Seryosong sabi nito. Nag-excuse kami ni Mirasol sa mga tao na nasa mesa. Hindi ko na tinapunan ng tingin si Nathan. Pagkalabas, ay kinuha ko ang cellphone at tinext siya. Meron akong sorpresa sa fountain sa likod. Text ko dito. Oh my God, I'm nervous. Humugot ako ng malalim na hininga habang si Mirasol naman ay ngumiwi. Ano na lang ako ha? Pasaring nito sa akin. Nagpapalatak pa ito sa akin. Ngumisi ako dahil sa perfect na paggawa ng tauhan ni Papa sa fountain area. Nilagyan nila ng mini stage, microphone at upuan ko sa gitna. Nagbigay ng ilaw rin ng candle at fairy lights. Napaka-romantic. Sa likod ng mini stage ay ang banner na pinagawa ko. Happy 24th birthday Nathan, my loves. Nang tingnan ko ang cellphone ko, ay hindi siya nag-reply. Huminga ako ng malalim. Okay, simulan na tayo. Sabi ko, nang ilang minuto nagdaan, pero wala pa rin siya. Anong simula ka diyan? Ay sinong kakantahan mo dito? Ako? Natatawa si Mirasol. Pero nang nakita ang gigilid na luha ko, ay tinigam nito ang bibig. Ay, ang daming hangal sa pag-ibig. Huwag ka na umiyak diyan. Sasabayan kita sa kakuhangan mo. Nabigyan ko na ng tip ang mga tauhan. Kinuha ko ang gitara at pumusisyon na ako sa stage. Sa unang strum ko ng gitara ay humampas na ang lamig ng gabi.
Dahan-dahan ko pinikit ang mga mata ko at nagsimula na umawit. Nag-second voice sa akin si Mirasol at umubo pa. Na nagmulat ang aking mga mata, ay kumirot ang puso ko dahil walang Nathan na nakita. May ilan na napapahinto at napapatingin at nakikisosyo sa kabaliwan ko. Nagpatuloy pa rin ako sa pagkanta. Muli ko ipinikit ang mga mata ko at maya-maya ay binuksan ko uli iyon. Halos mapahinto ako sa aking kanta nang makita ko mismo sa aking harapan si Nathan. Unti-unting sumila ang ngiti sa aking labi. Nakahulikip-kip ito at hindi pinapansin ang mga tao nasa paligid. Nakatingin lang siya sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pag-awit ko. How awkward, dahil buong ngiti ko siyang kinakantahan habang siya ay seryoso lamang akong tinitingnan. Gusto kong makita niya sa akin ang mga katangian ng babaeng hindi niya pa nakikita sa iba, na ako lang ang makakagawa at hindi kaya ng iba. Tumayming din sa wakas ang pagsigunda ni Mirasol sa aking boses. Buong lakas akong tumayo at unti-unting nilapitan si Nathan. Hinawakan ko ang suot nito, nakatingala ako sa kanya habang siya ay suplado nakayuko pa rin sa akin. Sa kabila ng pagsuplado niya ay ngumiti ako. Huminto ako sa pagkanta at matamis siyang tiningala. Happy birthday! Bati ko dito. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Lumakbay ang kanyang mga mata sa aking kabuuan. Anong ginagawa mo? Bulong nito. Ngumisi ako lalo. Pinilig niya ang ulo at hinawakan ako sa kamay. Halika nga doon sa loob. Malamig na sabi nito. Pero napawi ang mga sasabihin ko nang makita ang mga tao sa malapitan. Si Papa ay nanonood din. Habang katabi nito ang papa ni Nathan. Narito din si George na humingisi at sumipol ng bumbantingin sa kamay ni Nathan na nasa baywang ko na. Fixed marriage is not bad Tama ba ako, Danilo? Sabi ni Don Anastasio. Nakita kong napakurap-kurap si Papa. Hindi alam sasabihin. Napakabata pa na anak ko. Kaya nga mag-iisip si Nathan ng ganyan kapag iginasal sila. Kinabahan ako sa usapan nila Papa. Patungo kami sa loob ng reception hall kanina. Kinakabahan ako lalo dahil sa pagtahimik ni Nathan. What do you think, son? Tanong ng Papa nito sa kanya. Nagkatitigan si Papa at Nathan nang huminto kami saglit dahil sa tanong na iyon. Madalim akong tinignan ni Nathan. Okay lang sa akin pa. Narinig kong nabiliokan na kung ano si Mirasol at si Papa. Hindi ko alam kung sa laway ba nila o ano. Ako din. Halos hindi ako makapaniwala sa sagot ni Nathan habang nakatingin ng mariin sa akin.